Okay, so pag-usapan po natin kung bakit absent si Cayetano ng matagal. Let's go! Baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yun naman Yan ha, pala. pag panay kasinungalingan ang nakakalunod, yung katotohanan. So ito po ay galing sa isang news scooper. Last week lang to in-upload mga lods. And nakikita natin na nagbabaha po sa Taguig. So akala ko ba walang baha sa Taguig. Malulunod ka sa katotohanan. So I think someone is lying here. And mamaya papakinggan natin yung sinasabi ni Senator Lacson about sa update niya dito sa tao na to. Let's keep going. Awa ng Diyos, yung 30, 40 years ago na mga baha na 2 months, 3 months hanggang waist, hanggang dibdib, no? Lumaki ako sa Taguig po na ganyan ang nararanasan, no? But ang flood control projects po sa Taguig were ongoing. Alam mo yung tawag dito, juxtaposition, yung tawag sa ganyan. Kasi kita mo, may sinasabi siya, ine-explain niya kung ano yung nangyari, tapos pinapakita nung video, yung kasalungat nung sinasabi niya. Makikita naman natin na bahari ito talagang si Cayetano, nuknukan ng kasinungalingan. Ang masakit dito kasi, si Cayetano, mahilig siyang mag-praise the Lord, di ba? Tapos sinungaling pala siya. Ang hirap naman i-connect-connect. Projects po sa Taguig were ongoing. Then yung major po ay plinano nung martial law pa. Pero na-implemento around 2001 yung road dike. And then panahon po ng Pinoy nagawa yung road dike. And then yung expansion ng road dike na pinipintasan nila ngayon. Hindi na hanggang binte, hanggang binti na lang. Pero bumabaha pa rin That's the point. Na sinasabing flood control for reclamation, yan po ay during Duterte time. At nung inumpisahan pa nga yan, iba pa yung congressman namin. But the point is, Okay. hindi ka malulunod sa baha dito. I mean, barring 10 days of rain or Hindi totoo yan. Kasi alam naman natin na ilang araw lang yung baha, yung ulan, di ba? Parang 2 days lang yata, pati pahinto-hinto pa. And partida, hindi pa siya ganun kalakas. Like yung naranasan natin nung Ondo, nung Ulysses, di ba? Patigil-tigil siya tuloy. or an extraordinary rainfall na may mabara. Kasi kahit pa paano, Naliligo pa yung mga bata, putya, nakakatakot yan. compared to the other Metro Manila cities, flash flood, or certain areas na lang po. But I continue to invite everyone, see the beauty of Taguig. Ayun, di ba? Ang galing nung kasinungalingan niya. Damang-dama mo hanggang kabilang globo, tagus pa. Hindi naman po ako ang secretary ng DPWH, hindi ako regional director, hindi ako engineer. Pero ikaw yung congressman during that time. Tama, di ba? Kasi alam naman natin na baluarte ng mga Cayetano ang Taguig, di ba? And nakikita natin na talagang may ganyang kalokohan na nangyayari. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita. Di ba? Apples to apples talaga. Ang Ito galing yung talaga ni Resibo, no? pondo, ito yung project. Ang sagot niya, Yan yung mamayang papakinggan natin kay Senator Ping Lacson kasi meron siyang na-discover. Yung tinatawag nating triple dipping na tinatawag. Yung gawa na yung isang project tapos 4 yung singil or 4 times or 3 times yung singil. I will show you later. Pakinggan muna natin yung kasinungalingan ni Cayetano. saka na kasi hindi daw siya nagpa-practice mag-swimming, baka daw Ay, ang taas Ang taas ng baha. malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yan ha. Ito. Pag panay kasinungalingan ang nakakalunod, yung katotohanan. Diyos ko. Yung mga sedan, bawal nang umandar sa ganyan kasi umaano sa makina. Pumapasok sa makina tapos nasisira yung makina because of the flood. Okay, so now pumunta po tayo ngayon dito sa interview ni Senator Lacson sa isang radio sa DCMM Teleradyo. Now, this is a very, 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 very important interview. Kasi mako-contextualize natin yung nirereklamo kay Cayetano. Let's listen in. So, dos yung at proyekto mo.
ang naipaloob namin doon sa pinadala namin, at least mga 10 contractors na hopefully mapalan din ng plunder. Yun, no? So, yung mga contractors to sa Taguig, mga lods, yung nakita natin na nagkaka-flood control na may flooding pa rin sa Taguig. Again, ako, hindi ko naman sinisingle out yung Taguig dito kasi miski lalo naman dito sa Marikina, sobrang baha talaga. Pagka konting ulan lang, talagang babaha na. Although mabilis nang bumaba, di tulad nung dati, pero that's a combination of nung dumating dito yung SM, tinaasan nila, inayos nila yung flood control. Kaya pasalamat talaga tayo dun sa may-ari ng SM kasi tumutulong siya talaga in his own way. Ngayon, dito naman nakita natin na parang may nagsisinungaling dito. I don't think na si Senator Lacson yun. Let's keep going. Thunder. Ano yan eh? Kabuatan yan eh. Hindi naman gagawa ang kontraktor ng gano'n nang hindi kasabuat yung mga kinauukulan. Yari. Kung sino man yung proponent, kung sino man yung taga-DPWH. Yari. May mga tatamaan doon. Mga DPWH official, Contractors. at kung saan man umabot, bahala na sila. Okay. Yun. So tatamaan yung DPWH contractors. Baka tamaan din si Senator Cayetano. Hindi kaya siya absent ng mga nakaraang araw, no, nakaraang hearing. Kasi si Cayetano yan di ba? Tambay yan sa impeachment Talagang kapag kailangan depensahan si Sara Duterte, nandun siya para dumipensa. Pero nung isang araw absent. Okay sana kung may sakit pero meron siyang picture na nasa isang mall siya. Ang tibay! Ang tibay mo, ang galing mo. O dahil kaya naghahanda na siya sa mga kakaharapin niyang kaso courtesy of Senator Lacson. Mahusay ka, Senator Lacson. Tuloy. Hanggang Sen, LGU, pati doon sa nagpapondo. Yun, no? Ang isa pang issue kasi sa Proponent. Taguig, yung reclamation, itinago. Yun. Hindi mo may tatago, laki-laki Nasa mga 85 Nakikita. hectares na yata Yun. yun. Meron pa. Inspection Doon sa masarap, Pator. ang kanilang Senator. kinasabit na proyekto is slope protection and flood mitigation. Yun. Pero, ang ginagawa naman, tambak. So, those yung slope protection and flood mitigation, dahil ginagawa, mga pako na nagtatambak, ang masama pa dyan, ang tinambakan, Laguna Lake. Yun At lang. ang lalo pang masama, ang mga naunang naitambak doon, mga basura. Kasi ang basura, dapat yan dadalhin doon sa Rizal Website. Provincial Sanitary Landfill. Opo. Sa may Puntapan Rizal ito So, haharangin sa Taguig, di, ghost pa rin yung delivery ng basura. Dahil dadalhin sa landfill na pagkalayo-layo, haharangin. Siyempre, gusto ng kontrakto ng basura, pabor sa kanya yun. Kasi makakatipid siya ng crudo. Hindi na niya itatakbo ba? Oo. Kasi haharangin na sa Taguig Sa may bandang sisisi. Diyan itatambak. So, nagreklamo yung LLDA noon. Sabi, hindi po pwede yan kasi pag tinambakan nyo ng basura at yan yung pantambak ninyo, hindi bigyan ng permit yan, sa mga area. So, anong conclusion? Dapat yan ma-forfeit in favor of the government. Ang nakasaad yan sa batas, void ab initio ang Ito yung reclamation Iba pa yan Pero dito sa dito sa interview na to, sinabi niya rin dito yung isang project na tapos na, 4 yung bayad. Parang ganun yung nangyari. Hindi siya ghost project, pero double dip siya. Kagaya nung nangyari sa sa confidential funds. May security ka na, kukuha ka pa uli ng security para ma-liquidate mo yung pera. So double pay ang gobyerno doon sa isang function na kailangan gawin. Yan din yung ine-explain ni Senator Lacson So, eto yung mga basic na haharapin ni Cayetano, and hopefully makapasok na siya. Ako namimiss ko na siya di ba? Hindi nyo ba siya namimiss yung pagdedepensa niya kay Sara Duterte? Ako namimiss ko siya. Namimiss ko talaga at mamimiss ko siya kung sakasakaling makulong siya, di ba? Sabi niya malulunod tayo sa katotohanan, pero ending mukhang siya ang nalunod sa kasinungalingan. Kasi malinaw yung sinabi ni Senator Lacson na mayroong mga kasinungalingan na sinasabi itong si
si Cayetano na ang magpapatunay mismo is yung baha galing sa Taguig. So paano niya idedepensahan yan, di ba? Ang hirap niyan i-magic. Sasabihin niya hindi naman ako yung contractor niya. So isisi niyo sa contractor. Pero tandaan natin si Jinggoy nakulong kasi may nagturo sa kanya. Dito, mismong kapatid niya, si Lino Cayetano, merong mga juicy tidbits daw na dadalhin. So, nagtataka kayo, bakit hindi pa natin to ibinu-blue ribbon? Kasi yan yung mga tangang DDS. Sasabihin niya, hindi niya naman binu-blue ribbon yan. Kasi nga po, ang blue ribbon, hindi naman sila prosecutorial body. Ang magpo-prosecute sa kanila is yung ombudsman. Sila yung ombudsman, yung magdadala sa Sandigan Bayan if merong silang nakitang probable cause or reasonable certainty of conviction with prima facie evidence dito sa tao na to. Di ba? Relax lang kayo. Umaandar yan, aandar yan. And sana magtuloy-tuloy yan kasi kailangan talagang managot nitong tao na to eh. Kasi bukod sa mga preach ng preach, meron pa rin allegedly meron pa rin siyang kalokohan according to Senator Ping. And I believe Senator Ping Lacson ang taong walang pork barrel. Yun lang naman po. At saka insertion, gege mga